Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello! Magandang araw sa inyo lahat. Shout out. May pag-uusapan tayo ngayon, no, mabilisan to men. 'Di ba? Ngayon, itong mga videos na to, tini-take down na. Ito yung mga videos na na kumakalat sa internet. Ang una nag-post nito sa social media, ito. Ipapakita ko lang sa inyo yung reference. Ako tinake down ko na rin eh. Mahirap na. Kasi nakausap ko ang aking insa na si Shem ni Anyol na nag-i-investigate ng mga scams na talagang bigatin pala talaga itong mga to. Billions talaga ang involved. So mahirap na they have money to spare para durugin ka if ever nagugustuhin nila. So ingat-ingat tayo ng konti, 'di ba? Hindi ito mga pipitsuging ghost hunters lamang. So itong video kasi na to ay na-i-broadcast noong kahapon. Ang original na uploader nito ay ang account na Kelly Kernan. Then Kelly Kernan yung then ni-repost ito sa page na ni Yexel and Mikey na page. Na broadcast ito. Then, chinek ko ngayong umaga, tinake down na. Then, ito mga men, may mga matapang na YouTuber, tsaka may mga matapang na vlogger sa YouTube, tsaka FB, na nag-repost. Ito, kung masasearch nyo, kung gusto nyo mapanood hanggat naka-up pa, kay Sir E.J. Romano. Yan. Bayaning si Sir E.J. Romano. Diba? Pinlay niya doon yung leak video. Kasi anti-wiretapping law yan men eh. 'Di ba? Pag walang permiso, okay lang sana kung may main source kang piniplay. 'Di ba? Bago mo kaya lang syempre wag nating pangahasahin yung technicalities. Although na nakita na natin sa public yung video, maganda na yung nag-iingat, 'di ba? Hindi tayo ganoon ka risky. 'Di ba? Tapos sa YouTube naman, kung gusto nyo mapanood kay Sir Jojo de Guzman. 'Di ba? Friend ko si Sir Jojo de Guzman during FLM days pa. Sila yung mga nag-repost ng video. Ito re-reactan ko yung video nang hindi ko pinapakita. So sa part natin, ang gagawin na lang natin mga men, audio na lang yung ipi-play ko. Then i-describe ko kung ano yung mga nakita ko. Mahirap na eh. So, 'di ba? Gusto kong maihatid sa inyo yung reaction ko regarding this. So, let's begin. 'Di ba? Ipi-play ko dito pero ika-cut ko yung mga yung audio ng video. So, maririnig nyo lang yung sinasabi ko lang. So, ito 'yon. Ito yung video na ipi-play ko na. Kay Paolo or what. Hindi ko alam kung anong communication nila or what. Ang sa akin lang, diniretso ko kay Aaron. And it was a question. Kung sinagot nga ni Aaron, nasagot naman ni Aaron, boss eh. Ang sabi ni Aaron is, bawat isa may may ganun. Sabi ko, okay. Mabilis lang naman na masabi na merong, ako after that, tanungin nyo, tingnan nyo yung screen grab. Hindi na ako nagtanong kung, kailan ang galit nila, kailan. Nung sinabing meron task na gagawin na motos ng HP, okay, ganito na para hindi kayo So nakikita ko dito sa video na to, para silang natataranta na talaga.
Kasi nga umaano na pumuputok na nga yung balita at na-expose sila isa-isa. May mga may mga FB pages na nag-e-expose sa kanila talaga na nagva-viral na ngayon. Isa itong FB page ni sino ba to? Credit kay Ma'am Colleen siya yung nagfo-forward sa akin eh. Yung page na Bernadette C. Smith. Ang dami niya ng hanapin 'yon. Bernadette C. Smith. Yung web nitong quote unquote scam na to, ang dami niya ng in-involved na tao. Ultimong si Manny Pacquiao nandun na. Sila may mga celebrity ako nakita doon eh. Pero yung may influencer pang iba, 'di ba? Na nandun na na ini-involve dito sa controversy na to. So dahil doon, nagpapanik na sila, men. 'Di ba? Nagpapanik na sila. Gusto nyo, yung mga nag-iisip ng hindi maganda yan, pati kayo utusan ko eh. Atty. Emil, pumunta ka ng Thailand bukas, may papaasikaso ko sa iyo. Promise, pagdating mo doon, may pupuntahan ka. Sigurado. Tapos sasabihin ng iba, pati si Emil tumakas na. Payag ka? Siyempre hindi eh. Diba? Kumbaga sa akin kasi, napakamaling impression para sa inyo na kapag ganyan ang ginawa ng tao, parang pinagbawalan niyo yung tao na kayo pwede niyo gawin kung ano gusto niyo, tapos yung tao na nasa ibabaw ninyo, hindi. Okay. Tony, hindi ako nakikipag-away. Okay na yun. At least na-justify. Nag-uusap sila, pero parang kinakalma ni Sir Hector yung mga oy, hindi tayo nag-aaway dito ha. Tayo ay nagtutulungan dito, something like that parang nakikita niya na yung pero maganda yung maganda yung way of relaying yung messages niya dun sa mga quote unquote mga generals niya habang kinakausap niya. Kasi I do believe itong mga kausap niya na to, ito na yung mga nasa ito na yung mga nasa hot seat ngayon dito sa Pilipinas eh. Kasi nung ginagawa itong video na to, si Sir Hector nasa ibang bansa. Video conference kasi ito eh, itong nag-leak na conversations nila, 'di ba? Alam ko kung gaano ka sumusuporta dito hanggang ngayon, na-appreciate ko 'yan. Ang sa akin lang, gusto kong putulin 'to, nagsasalita ako, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Okay? Nagiging good example ka lang kasi gusto kong mag-name drop. Actually, even si Nina, bakit kailangan ko i-name drop dito? Para mapigilan nyo yan. Dahil sa susunod yan, tuloy-tuloy na yan. Even ikaw, Mikey. Di ba, yung mga ganitong klaseng issues na, ganito, ganyan. Iwasan nyo yan. Iwasan nyo yan kasi hindi kayo nakakatulong. So, ito yung nangyayari. Merong pinapaiwas si Sir Hector na gawin nitong mga, nitong mga generals niya. Sorry kung gano'n ang tawag ko Kasi parang itong mga kausap niya na to, parang ito yung mga upline eh. 'Di ba? Parang wag niyong gawin 'yan. Kasi anong nangyayari kasi dito, itong mga upline niya, ganito kasi yung nangyayari. Ito yung interpretation ko. Ito yung opinion ko lamang base doon sa napanood kong video. Anong nangyayari kasi mga kababayan ko, itong mga upline niya, yung mga nandito katulad nila Yexel, mga level ni Yexel 'di ba maraming naakit na investors 'yan. Maraming nag-invest diyan. Itong mga upline niya, nahihirapan na mag-handle kasi nga yung mga investors hindi na nakakatanggap ng hindi na nakakatanggap ng payout. 'Di ba? Yung pinangako na interest do sa ininvest nila, hindi na nila nakukuha. So anong nangyayari? Yung pressure nabubuhos doon sa nag-ahente katulad nila Yexel. So anong nangyayari? Ba't wala na kayo matanggap? Di natataranta na rin. Siyempre, kahit ikaw din naman may ipit, ang may ituturo nila si Sir Hector. Di ba? Si Sir Hector yung matuturong nila. Ano naman yun eh? Automatic naman na yun eh. So ang nangyayari dito kasi, sinabi ni Sir Hector, iwasan nyo yan. Yung ganyan. Di ba? Kung gusto nyo, dapat nga ito, hindi nyo ba na-appreciate? Yung mga tinitiran nyo ng mga head AMs, ayun yung mga tumutulong sa ating lahat.
Yung ibang mga kapitalista ninyo or mga sub-AMs ninyo sa ilalim, sila yung nagpa-pacify. Dapat hindi nyo sisihin. Actually, ako yung memo na yan, may karugtong pa yan. Ako gusto ko sabihin. So, yun nga, anong nangyayari kasi, itong mga naiipit na agents, ang tinuturo yung mas mataas sa kanila. 'Di ba? Ito yung kinokontrol ni Sir Hector dito na yung parang bakit sila yung sila na nga yung tumutulong para maayos to. Yun yung inaano ni Sir Hector dun sa mga generals niya. 'Di ba? Tama ba yung term ko? Hindi, wag na lang generals, mga agents niya siguro to. 'Di ba? Kasi ang tinuturo ng mga agents niya, parang ano yan 'di ba? Meron siyang may structure sila ng organization. Pagka pinukpok sila ng investor, oy, ba't wala na yung pera ko? As an agent, ang ituturo ko yung mga area manager ko. 'Di ba? Then pagka na pressure na naman yung area manager, ang ituturo ng mga area manager yung mas mataas hanggang sa na makaabot na kay Sir Hector. So ang ginagawa ni Sir Hector dito, huwag nyo gagawin, ba't nyo ilulubog yung mga yung mga superiors nyo? Sila na nga yung tumutulong para maayos to. Yun ang message na pinapahatid ni Sir Hector dito sa nangyayari. Diyan, na walang liabilities kahit sinong ahente rito. Ngayon, kung ganyan ang gagawin ninyo, ako kasi kaya ako umattend sa meeting na to para sabihin sa inyo to. Kung ganyan ang gagawin ninyo, isasama ko talaga kayo dyan. Pero kung ang gagawin nyo, susuporta kayo dito, na ganito, itayuan natin kung ano implementation, tayuan natin kung ano yung gagawin natin. So dito may pagbabanta na siya ng konti. 'Di ba? Dahil kung ganyan ang gagawin nyo daw, 'di ba? Pati kayo dadamay ko. Oo nga naman, 'Di ba? Halimbawa, pagka anong nangyari, ito mga investors na to. Let's say si Excel, ang kanilang ahente. So, pupukpukin nila si Excel dahil si Excel yung pinagbigyan ng pera Then ito naman si Excel, napipressure. Ituturo niya yung nasa taas. Ngayon, ang pagbabanta ni Sir Hector, pag tinuro nyo ko, lahat kayo idadamay ko. 'Di ba? Oo nga naman, damay-damay sila lahat. Pero sa part ni Excel, kung iisipin mo, 'di ba? Sa part ni Excel, sa level ni Excel, okay na, sama-sama na tayo kaysa ako lang. Pero ang ginagawa kasi ni Sir Hector dito, 'di ba? Wag niyo kaming kalaban dahil kami yung tumutulong nga na maayos 'to. Wag niyo kaming ilalagay sa bingit ng alanganin. Kayo mga nasa baba, parang ang gusto mangyari ni Sir Hector, kayo lang muna yung pipigil sa alon, 'di ba? Habang nandito kami sa likod, inaayos namin. Yun ang gusto mangyari ni Sir Hector. Way of settlement. Kung ganun ang gagawin natin, guys, magtutulungan tayo lahat. Guys, maniwala kayo, wala mapapahamak rito. Ayun. Ang parang inaano niya, kung kayo ay makikisama at tutulong, magagawa natin ng paraan, walang mapapahamak sa atin kahit isa. Yun ang garantiya na binibigyan ni Sir Hector dito. Parang anong nangyayari dito, pigil-pigilan nyo na muna yan. Parang pakalmahin nyo muna yung mga yan, 'di ba? Habang ginagawa namin ng paraan. Kasi ang tanong kasi naman dito, hanggang kailan nyo mapipigilan? Syempre yung mga tao nangangailangan din nung kasagutan doon sa mga pera na binigay nila. 'Di ba? Hindi naman forever na kailangan mong kaya mong anuhin yan pigilan yan Syempre, lalo na yung mga ibang nangutang pa, syempre tumatakbo din yung babayaran nila doon sa inutang nila, monthly. Dahil diyan sa diyan sa pinangako niyo na paano 'yun? 'Di ba? Anong gagawin nila doon? Kuya Danny, sa'yo yung concern mo. Simple lang, ngayon sabihin natin. Subukan nyo ituloy yan, hindi ako uuwi ng Pilipinas. Yan, nagbanta na siya. Subukan nyo ituloy. Subukan nyo daw na ituloy yan. Hindi daw siya uuwi ng Pilipinas. Diba? Ano ba yung tinutukoy na subukan ituloy? Maybe? Yung pagdedemanda? Kasi parang ang mangyayari, sasama din yata yun doon sa magdedemanda laban sa
sa company nila Sir Hector. Maybe. Yan ang speculations ko lamang kasi hindi naman kompleto yung video eh. Pero ang malinaw dito yung pagbabanta niya na subukan nyo ituloy yan, hindi ako uuwi ng Pilipinas. Sabi ni Sir Hector. Kapag ka natuloy yan, sisihin mo si Kuya Dan, sisihin nyo lahat si Kuya Danny, pati Boss, grupo niya. boss, ano lang, hindi po ako nagdemanda dito. Kasama po ako. Ngayon, nilinaw, may nagdemanda nga, may nagdemanda dito. Ang sabi ni Sir Hector, pag tinuloy nyo yan, di ba, hindi ako uuwi ng Pilipinas. Bala kayo. Mukhang mayaman na to eh, no? Kayang-kaya niya nang hindi umuwi ng Pilipinas. Patay na, wala na, di ba, men? Kasama Okay. po ako na demanda. Hindi po ako nagdemanda, kasama po ako. Example lang, Kuya Dan. Example lang naman pala. Yung sinasabi mo ka ako, pero alam ko na pala hindi ka nagdemanda, nakita ko yung letter na yan. Now, ang sabihin mo sa kanila, kung nagtatanong ka kung ano gagawin dito, kung kailan kayo magkakaroon ng meeting ulit, sabihin nyo sa kanila, nakausap mo si boss, kapag tinuloy niyo yung demanda, hindi niya gagawa ng paraan. Pero pag tumulong kayo, magagawa ng paraan yan. So ito yung nangyari, men, ano? Ang sabing gano'n ni Sir Hector, parang sa meeting daw. So I assume itong meeting na tinutukoy ni Sir Hector ay meeting ng mga investors to. Sa tingin ko, no? Doon sa meeting daw, hikayatin daw na wag magdemanda. 'Di ba? Kasi pag tinuloy daw yung demanda na yan, hindi siya uuwi. Ngayon, kung ganito, kapag makikipagtulungan sila, magagawan daw ng paraan. Di ba? Kapag tinuloy niyo yung demanda, hindi niya gagawa ng paraan. Sabihin niyo sa kanila, nakausap mo si boss, kapag tinuloy niyo yung demanda, hindi niya gagawa ng paraan. Pero pag tumulong kayo, magagawa ng paraan yan. Sabing ganon. Kapag tinuloy ang demanda, hindi daw gagawa ng paraan para makuha yung pera. Diba? Pagka nakipagtulungan, magagawan daw ng paraan. Kaya lang, syempre, ang dami ng ganyan, men eh. Maniwala kayo sa akin. Diba, doon sa grupo namin, sa dinami-dami ng mga multi-level marketing na nakita ko na iniimbestigahan ng kasamahan ko, wala talaga nangyayari dyan pagka hindi ka nagdemanda. So itong sinasabi ni Sir Hector, I don't know, saan ka kukuha ng pera? Magli-liquidate ka ba ng asset mo siguro? Walang kasiguraduhan to, men eh. Para yatang may mas kasiguraduhan pa pag dinemanda. Kaya lang, ang threat niya, ito yung masakit sa sinabi ni Sir Hector. Ang maiipit nito itong mga agent sa baba. Sabi niya kasi, kapag halimbawa, ayan ay natuloy ang demanda niyan, hindi ako uwi ng Pilipinas. Hindi ko kayo tutulungan, bahala kayo. Siyempre, okay na siya doon, nasa ibang bansa na siya eh. 'Di ba? Okay na buhay niya doon. Hindi na siya uuwi ng Pilipinas. Ang may ipit, ang makukulong, itong mga agent na to. Doon tayo magkakaroon ng problema ngayon. Pero kung magagawa ng paraan na pakalmahin itong mga investor hindi magdidemanda, ang sabi ni Sir Hector, magagawan daw ng paraan. Ang tanong, talaga bang magagawa ng paraan o, di ba? Anong garansya na gagawan nyo ng paraan pagka hindi nagdemanda? Kawawa yung mga nasa middle, yung mga middleman ang kawawa. Hindi kayong tatanungin ko, halimbawa nasa position kayo ni Yexel. 'Di ba? Nag-ahente kayo, men eh. 'Di ba? Ikaw ay gusto mo rin lang, I do believe itong mga agents naman na to, I do believe na wala naman sila talagang hangarin naman loko ng kapwa talaga. Siyempre, isa lang sila sa naging instrumento para makuha ng pera yung mga investors. Ang problema, 'di ba? Hindi nila naisip na ito ay hindi maglalast yung ginagawa nila. At ang problema pa ganito, sila pa yung naiipit ngayon. Which is, hindi ko naman sinasabi na hindi dapat sila liable. Liable talaga sila dyan dahil sila yung tumanggap ng pera eh. Ngayon, ang dilemma nila,
kapag ka nagdemanda daw pag may dinemanda daw ito si Sir Hector, hindi na siya uwi ng Pilipinas. Bahala kayo dyan. Pero pag hindi daw na demanda, gagawan daw ng paraan. Alin ang paniniwalaan nyo dun sa dalawa? Ano yung paniniwalaan nyo dun sa dalawa, di ba? Putya, ang hirap matulog niyan. Make sense, guys? Yes. Tama? Yes, boss. Sinasabi ko kay attorney. Ako napaka-logical ko, napaka-pilosopo kong tao. Kilala niyo ako lahat. Sinong tanga na dinemanda at pwede makulong ang magpapakulong? Sino? Di ba? I-demanda niyo ako, nasa labas ako, paano kung hindi na ako bumalik? Parang ginigisa niya sa sariling mantika, ano? Pero ano to eh? Para sa akin, napaka brutal naman ito, Sir Hector. Grabe naman. 'Di ba? Ang problem niyan pag nagtago 'yan sa bansa na walang extradition treaty. Parang si Joe Masison, 'di ba? Ganyan ang ginawa. Nung 'di ba, leader ng NPA 'yun eh. Pumunta sa the Netherlands. Walang extradition treaty doon, 'di ba? Kahit na alam kung nasaan yung lugar niya, hindi siya mapauwi-uwi sa Pilipinas. Sino magbabayad? So ito yung ito yung kanyang ito yung kanyang threat. Di ba? I-demanda niyo ako, nasa labas ako, paano kung hindi na ako bumalik? Sino magbabayad? No, i-demanda niyo ako, nasa labas ako, hindi na ako makabalik. Sino daw magbabayad? Oo nga naman, Hindi, actually, ganito yung sinabi ni Don Chiyuto sa niya eh. Sa mga client niya eh. Itong na to. Yan na linya niya. Yan yung sinabi niya eh. Sa mga clients niya eh. Si Don Chiyuto. Magdemanda kayo, hindi ko ibabalik yung pera nyo. 'Di ba? Ganyan nga ang ginawa. Ano nangyari kay Don Chiyuto? Wala siyang kaso. Nakatakas siya. Hanggang ngayon, ngayong mga Pero may mga pangilan-ngilan na nag-file ng kaso. Pero huli na ang lahat. 'Di ba? Yun lang. Guys, isang demanda lang umakit sa akin, maniwala kayo, hindi ako babalik ng Pinas. Patay tayo Ito rin nyo, i-push nyo yung mga kapitalis nyo magdemanda, hindi ako babalik sa Pinas. Patay tayo dyan, man. Dapat alam nyo yun eh. Dapat kung meron kayo dapat protektahan dito, dapat ako yun. Yes. Hindi kayo dapat yung ang gagawin nyo, talagang didikdikin nyo ng didikdik operator to the point na mawalan na ng chance lahat. Naiintindihan nyo? Dapat common sense naman sana. Alam ko naman lahat naman kayo. Pucha, lahat kayo napakalaki rito. Hindi birong income yung binibigay sa inyo rito. Oo nga naman. Kaya lang syempre, di ba, men? Parang napakaano naman yung threat ni Sir Hector. Sobra naman to, men. Di ba? Lalo yung mga nasa, yung mga head dyan, puta, kala mo talagang katapusan na nila. Dapat hindi ganun. Guys, utang na pera ito. Negosyo ito. Lahat may risk. Ako dati, ang lakas ng loob ko. Iniisip kong kayang-kaya kasi ang daming nagtutulong-tulong. Kaya lang kung ganito ang sitwasyon, nakikita ko eh. Kanya-kanya nga, ang daming pinapatong information sa akin. Hindi kasi, ang tanong kasi doon, ba't kasi natigil yung natigil yung monthly kung kayang-kaya pala, 'di ba? Iisang unit naman kayo dati noon eh. Bakit natigil yung pagbibigay nyo ng interest dun sa nag-invest?
ng payout. Bakit natigil kasi yun? Ibig sabihin may problema na. Di ba, men? Buti na lang kahit paano may mga kaibigan tayo na humaharang ng kung ano-anong kaso. Oo, may humaharang pala. Sino kaya mga kaibigan yun? Na humaharang. May mga kaibigan palang humaharang, men eh. Pero isang ano lang, isang warrant of arrest lang, maniwala kayo sa akin, hindi ako. Isang warrant of arrest. So, doon natatapos yung video, no? Diba, men? Tingnan mo kung gaano ka-fucked up yung, ano, yung situation ng mga, ano, ng mga agents ngayon. No? Pati yung mga generals ni, ano, ni Sir Hector. Paano yun? Yung boss natin, hindi natin maano yun, di ba? Siguro feeling ko nung time na natulfo na ito si Sir Yexel, then na may mention na yung Hector, umalis na ng Pilipinas yan. Feeling ko lang. Nung time na dapat malaman kung anong date umalis ng Pilipinas to si Sir Hector eh. 'Di ba? Ano kayang araw umalis? At saan kaya sila pumunta, no? 'Di ba? So dito nakikita natin, mga kababayan ko, na talagang ang main goal nila ay pakalmahin talaga yung mga tao. Huwag magdedemanda kasi nag-threat na nga no. Pagka halimbawa nakatanggap ako kahit isang demanda o hindi ako uuwi ng Pilipinas. Bakit hindi ka uuwi, men? Ang mangyayari lang naman doon, halimbawa if ever man na let's say na demanda ka, hindi ka naman agad-agad ikukulong niyan. Pwede mo naman kausapin yung mga tao para makipag-settle ka na lang. 'Di ba? At i-drop na yung kaso pag nakipag-settle ka. Kasi unang-una naman, yung pagpapakulong sa'yo kasi, yun ay parang consolation na lang yun eh. Sa totoo lang, ikaw ba halimbawa, bigyan kita ng investment na 1 million. 'Di ba? Dugot pawis ko yung pinang-ipon ko ng 1 million ibinigay ko sa'yo. 'Di ba? Ano ba ang pipiliin ko? Ikaw, kahit ikaw na lang, sige. Hindi ko idadala sa sarili ko ha. Ikaw na nakikinig sa akin. Nagbigay ka sa akin ng 1 million as an investment, di ba? So, ang nangyari, walang nangyari doon sa ininvest mo sa akin. So, nagtatanong ka sa akin, nasan yung 1 million mo? Ikaw, papipiliin kita. Anong gusto mo mangyari? Maibalik ko yung 1 million mo uli? Or ikulong mo ko? Ipakulong mo ko? I'm so sure, pag napakulong mo ko, may utang ka pa rin binabayaran kung galing sa utang yung 1 million mo. Kung maipakulong mo ko ngayon, di ba? Wala na rin yung 1 million mo. Di ba? So, ang the best nun, papayag ka makipag-settle ako sa'yo. In exchange, ibabagsak mo yung kaso mo sa akin. Ang problema kasi, kaya nag-threat si Sir Hector, hindi niya talaga kayang ibalik na yung pera. Ang dami nun, di ba? Ang dami nun. Kay Yexel, 200 million na eh. Kay Yexel pa lang yun, ha? Si Yexel pa lang yung nag-ahente doon. How much more doon sa iba pa? Di ba? Doon sa iba pa na ahente na katulad ni Yexel. Oh, lalo na ikaw, sa'yo kukunin lahat ng pera, kay Sir Hector lahat. Let's say 1 billion ha. Let's say 1 billion lang. Nilalang ko yung 1 billion dahil feeling ko mas higit pang 1 billion eh. Let's say 1 billion. Ibabalik mo lahat yon. 'Di ba? Yun ang nagiging problema kasi unang-una wala nang maibabalik sa tao. Kasi kung may maibabalik sa tao yan, wala namang problema diyan eh. Di ibigay na lahat. Ang problema, wala na nga ibabalik. Wala. Kaya nung sinabi niya na makatanggap lang daw siya ng isang demanda, hindi na siya uuwi ng Pilipinas. Kasi talagang wala eh. Hindi na siya open. Dahil kung sa tingin niya, common sense ang gagamitin ko, kung sa tingin niya may hope pa
Uuwi ako ng Pilipinas, ako mismo makikiusap. O, bigyan nyo ako ng 1 week. Aayusin ko yan. Ibabalik ko lahat ng pera nyo. In exchange, i-drop nyo yung demanda sa akin. Or i-drop nyo ang mga dapat i-drop sa akin. Or, wag nyo ituloy yung demanda sa akin. Diba? Eh, ang problema, hindi niya ginagawa yun. Dahil alam niya kasi wala na siyang maibabalik sa mga tao. At yun na mahirap. Diba? Yung pera, wala na. Bale, ang pagpapakulong na lang, yun na lang yung consolation. Diba? Yun na lang ang magagawa, pakulong. Wala na yung maibibigay. Nagastos namin eh. Naipambili na ng sports car eh. wala nang bakit kahit pa i-liquidate lahat ng pera niyan eh, kakasya ba yun na na mai-distribute sa mga investors? Diba? Wala na, Anyway, mga kababayan ko, anong tingin nyo dito sa nangyari na to? Yun lang, maraming salamat, bye-bye.